Isinura niya yung bata, or kumbaga, ginawa niya ng hindi maganda, iniwan siya, kaya yon bumagsak na ulit siya. It's because, ang tawag dito, sinaktan niya yung taong nagbigay sa kanya ng swerte. Hindi, wala pong pera ang inyong idol. No? Ang pera niya nasa mga sponsor, nandoon sa mga tumutulong sa kanya. Okay? Na binibigay dahil mapagkakatiwalaan ang taong namamahala ng pera ni Dave. Alam niyo, mas maiintindihan ko, no, itong si BJ at saka itong si Oragon dahil hindi talaga to nakatutok, no, dito sa nangyari sa Tekram community, no. Katulad namin, mga nakisawsaw lang kami. Okay. Kaya lang kasi ang problema is yung mga matatagal na, no, like si Daisy, Vienna, and Stephen, no, and the rest ng mga taong kasama ni Dave ngayon. Sila yung medyo talagang alam mong pinilit itama yung mali, no? Kitang-kita naman yung mali, pero pilit nilang tinatama. Kung bakit ko nasabi yan? Kasi dito sa naging content, no, ni Daisy sa isa niyang live, talagang ini-insist nila na it's because of Dave kaya umangat yung channel ni Ramil, no? Parang talagang it's because kaya sumikat ng gusto si Ramil, no? Yun yung gusto nilang iparating doon sa mga manonood nila at kumbinsihin yung sarili nila, no? Kaya ako nasasabi yan kasi ano ba nangyari? Hindi nyo ba pinunood na ilang part yung video ni Dave sa Divisoria hanggang siya ay mapunta sa Manalastas? Okay? Di ba? At sino ba nag-request? Di ba? Sino ba nag-request para hanapin ni Ramil, no, si Dave, Daisy, Vienna, Stephen, at kung sino pa man po yung nakasuporta ngayon diyan kay Dave? Hindi nyo po napanood yun? Alalahanin nyo, yung unang pagkikita ni Dave at ni Ramil sa Divisoria ay aksidente. Kaya nasa Divisoria si Ramil kasi bibili sila ng mga gulay. Diba? At kung papansinin ninyo yung part 1 at part 2, hinahanap ni Ramil kung nasaan ang mga magulang ni Dave. Inoper niya si Isko, Jessica at Tulpo. No? Hindi niyo po napanood yun? Hindi niyo alam kung paano nangyari yan? Para namang ano kayo? Talagang mayroon kayong ibang agenda, wala kayong pakialam doon sa mga upload ni Ramil, hindi pala kayo nakasuporta doon. Ba? Malinaw po yun, di ba? Na tinutulungan ni Ramil. And, nakita niyo naman, di ba, yung mga intro ni Ramil sa live niya, ayun o, identified siya ni Isko Moreno. So, kilala na si Ramil, Madam Daisy, no? Maaaring may naitulong si Dave, may naitulong lang, no? Hindi po si Dave ang dahilan, no? So, yan po yung ating tatalakayin sa content ko na to. Okay? So, but bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pala po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? At tuloy pa tayong mag-fact check, para hindi pa tayo magpagsabihang fake news. So, balikan po natin, no, itong video ni Madam Daisy na pilit niya talagang pinagsisiksikan na ang kanilang sikat na idol ang dahilan, no, kung bakit na mayagpag yung channel ni Ramil. Muhat kay Dave pataas at siya rin ang gusto humila pababa. Parang baliktad yata, Madam G. Parang sinasabi nung commentator,
Si Tekram ang humatak kay Dave pataas, pero daw si Tekram na ngayon ang humahatak pababa. Na kinorek. Kinorek. No? Tingnan niyo yung pagkakakorek niya. Wow. Si Kuya Bien po ang bumuha sa kanya pataas at nung binalahuran niya yung bata or kumbaga ginawa niya ng hindi maganda, iniwan siya, kaya yon bumagsak na ulit siya. It's because, ang tawag dito, sinaktan niya yung taong nagbigay sa kanya ng swerte. Hindi po. Tibay mo naman, Madam Daisy. No? Alam nyo, gustong gusto ko talaga kayo eh. Lahat kayo makaharap, no? Friendly debate or kung ano man yung gusto nyong itawag, no? Kahit kaninong channel sa inyo. Gustong gusto ka. Unang-una, Madam, ano yung mga nasabi nyo, no? Na hinila or laos na si Ramil. Na tayo mag-umpisa. Paano po na hindi na sikat si Ramil? Sige nga po, nasaan na po yung mga sponsor nyo? Yung sponsor ni Dave, nasaan na po? Ha? Kung hindi na sikat si Ramil, bakit kayo po hindi pa rin sumisikat? Hawak nyo na yung sikat na idol nyo. Ano po nangyari sa inyo? Bakit parang wala man lang movement? No? Bakit wala po kaming nakikitang anything na magpapatunay na si Ramil ay hindi na sikat, nabagsak na? At ang inyong idol ay sikat. Nasaan na yung sikat ninyo? Bakit hindi namin nakikita? Napakababaw ng reason ninyo na ginagamit yung video niya ng kung ano-ano. Ganun ba? No, ganun po ang sikat. No? Napapansin. Di ba? Napapansin ang mga sikat. Napapansin sa inyo, bakit tinago nyo? Di ba? Hawak na ninyo yung nagpasikat. Sabi mo nga, nagpasikat kay Ramil. Bakit hanggang ngayon, tatatlo pa lang kayo? Ha? Oh, alam nyo, kung sikat kayo, marami ang aayon sa inyong mga vloggers. No? Marami ang mga matitinong vlogger na susuporta sa inyo. Bakit wala? Oh, bakit kay Ramil napunta? Eh, hindi naman sikat si Ramil. Bakit si Ramil yung sinuportahan? No? Sige, sabihin nyo si Kalingap, no? Bad shot nga sa inyo si Kalingap. Pero sige, sabihin natin. BSM. Bakit si Hilario? Si Archie Hilario. Pugong biyahero. Oh. Ano nangyayari? Diba? Dapat yung mga yan sa inyo sumide kasi nasa inyo yung sikat. No? Dahil minaltrato ni Ramil si Dave. Eh bakit? Bakit ganun? Ilang buwan na nating pinagtatalunan to. Ang dami nang pumunta or sumanib or ayon, no? Sa side ng mga nalastas. At tumaas pa yung subscriber ni Ramil. Oh. Bakit kayo, ano yung paliwanag ninyo para sabihin ninyong minaltrato, ginawa ng masama, itinuring, hindi itinuring na anak? No? Ano po yung paliwanag ninyo? Yung pinalo? Yung pinahiya? Na vlog? Nakita nyo naman. Lahat yun, may pruweba. Oh. Kinuha yung pera? Iba kayo magpaliwanag, no? Yung paliwanag ninyo is nakakabobo, Madam Daisy. No? Kaya ang pinagsasabi mo, grabe itong mga pinagsasabi mo. Ha? Pakinggan nga natin ulit. Natatawa lang kasi talaga ako eh. Muhat kay Dave pataas at siya rin ang gusto humila pababa. Parang baliktad yata, Madam G31. Si Kuya Bien po ang bumuha sa kanya pataas at nung binalahuran niya yung bata or kumbaga ginawa niya ng hindi maganda, iniwan siya, kaya yon bumagsak na ulit siya. It's because, ang tawag dito, sinaktan niya yung taong nagbigay sa kanya ng swerte. Hindi po siya marunong magpahalaga. Ay, oh. Yun ang nagbigay ng swerte. Madam Daisy, masahol pa kayo sa akin. Parang mas kulang pa kayo ng impormasyon sa akin sa nangyari dito sa community ninyo. Nakisawsaw lang po ako, ha?
Nakisawsaw lang po ako. No? Pero, parang, paano po nagbigay ng swerte si Dave? Paano po nagbigay ng swerte? Dahil nung blinag ni Ramil, dumami yung nanood, tumaas yung subscriber, bla 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 bla. Malamang yan yung sasabihin ninyo, di ba? Yan yung ipapaliwanag ninyo. Dahil yan yung nakita ninyo eh. Di ba? Dumami yung sponsor, maraming naibigay kay Ramil. Pag may binibigay kay Ramil, pag may binibigay kay Dave, of course, nabibigyan si Ramil ng mga sponsor. Actually, yan yung mga nakita ninyo. Di ba? Nakita ninyo yan, kaya nga kayo nagka-interest kay Dave eh. Diba? Nakita ninyo kung paano sinuportahan si Dave ng mga sponsors, ng mga viewers, no? Mga nagbibigay talaga. So, yun yung basihan ninyo. Kaya nasabi ninyong sumikat, umangat si Ramil, gumanda yung buhay, tapos hindi marunong magbigay ng pagpapahalaga dun sa taong nagpasikat. May punto kayo doon. Tama po yun. No? Pero, isipin ninyo, no? Isipin ninyo, madam, kung hindi dahil kay Ramil, makikilala mo ba yan? No? Kung hindi pinursige ng mga taong talagang naawa kay Dave, magkaka-interest po ba kayo? Hindi nyo ata talaga napanood, no? Nakakaawa kayo. Kayo yung matagal sa community na to. Pero hindi nyo alam yung istorya ng community nyo. Kaming mga nakisawsaw, mas naintindihan namin. Ikaw, Madam Daisy, ang inisip mo, wow, ang daming sponsor. Oh, grabe. Daming nabibigay kay Ramil. Oh. Sige po, magpaliwanag kayo ng ibang reason. No? Malay nyo, mayroon akong nakaligtaan doon sa gusto nyo sabihin. Baka mayroon kayong mga nasabi na hindi ko alam. No? Madam, hindi ito, it's a matter of matagal na or bago pa lang. No? Ito po ay kung paano nyo inintindi yung naging takbo ng buhay ni Ramil at ni Dave. Yun po yun. No? Kasi lahat po ng pangyayari sa buhay ni Dave at ni Ramil naka-vlog. Diba? Lahat po yan. At lahat po yan nakita ng mga nanonood. Ang mga viewers sa part 2, no? Yung part 2 po, madam, yan binibigay ko na sa inyo. Between part 2 and part 3, no? Nanduroon po, no, na pinahanap ng mga viewers na nakapanood kay Dave, si Dave. Pinahanap po nila kay Ramil. Nabanggit po yan doon. At nakita naman sa mga vlog na ang interest ni Ramil ay maibalik si Dave sa totoo niyang magulang dahil ang drama ng sikat ninyong idol gusto niya ng buong pamilya. Diba? Oh. Ano ang wish ni Dave? Gusto ko lang po ng buong pamilya. Fuckers. Oh, di ba? Hindi niyo napanood 'yon, madam? So anong sabi ni Ramil? Gusto mo pumunta tayo kay Jessica Soho? Kay Tulpo para mahanap natin yung mga magulang mo? Umayaw, no? Ang sikat ninyong idol. Kay Yorme, ayaw pa rin. Di po ba? So ayaw sa mga sinabing yon. Sino nagsuggest? Yung mga viewers. Madam, ikaw na ang mag-ampon. Ramil. Madam, mo, nasa vlog po lahat yan. Grabe naman kayo. No? Ngayon, of course, hinanap ng mga viewers, sinabihan si Ramil, pinanood ng viewers at pinanood po ninyo, wala po tayong magawa. Talagang aangat yung channel ni Ramil. No? Party po yun eh. Pero wag niyo sabihin na si Dave, dahil si Ramil, willing siyang i-let go si Dave, mahanap lang yung pamilya niya. Oh. Nabigyan ng magagandang damit, may mga naibigay kay Dave because of the sponsor. Ako ba? Yung mga taong nagpahanap
kay Ramil ang tumulong kay Dave. No? Nakita po kasi nila yung pangangailangan ng sikat ninyong idol na ngayon, no, ay kinuha ninyo by brainwashing and promising him, no, na tutulungan nyo po. 'Di ba? Sabi nyo, Madam Daisy. So, huwag nyo pong sasabihin na si Dave ang nagpasikat kay Ramil. Grabe, ang lakas ng tindi ninyo. No? Ang lupit ninyong magsalita para sabihin, kilala na po si Tekram bago pa dumating sa buhay niya yung inyong sikat na idol na nung napunta sa inyo, tinago ninyo. Prinahibate ninyo eh. No? Prinahibate ninyo. Or talagang wala na. Tapos na yung career simula nang pumunta sa inyo. No? Baka nagkakaroon na ng anxiety ang inyong alaga ngayon. No? Baka nagkakaroon na ng depression yan. Madam, kaya ayaw nyong ipakita. No? Oh, hamon-hamon eh. Hamon pa more. Okay, tuloy natin itong mga paliwanag ni Madam Daisy. Sabi ni Mona Lisa Lee, kaya niyo po bang mag-vlog? Hindi si Tekram topic. Aba, Mona Lisa Lee, bago ka lang ba dito sa bahay ko? Ngayon ko lang na-topic ang tatay Tekram mo. Dahil nga, mali yung kanyang ginawa. Mag-excuse siya, pero mali naman yung excuse niya, di ba? Ngayon nyo lang na-topic, Madam? Balikan nyo nga yung mga live ninyo. Oh. Si Dave ang tinatopic ninyo pero kinokonekta nyo pa rin kung hindi kay Tekram sa mga vloggers. Huwag po tayong maglokohan dito, Madam. No? Hindi nyo man directly mini-mention si Ramil pero may mga parinig kayo, may mga patutsada kayo. No? Na kapag ka napag-uusapan yung pagmamaltrato kay Dave, sino ang binabalikan ninyo? Di ba? Nagko-comment yung live ninyo, iniyayabang ninyo, no? Yung bago ninyong magbibigay ng super duper na excitement na pasabog, nabanggit ninyo na baka, di ba, sumilip na rin si Ramil, di ba? Ano? Pareho lang kayo ni BJ na yung mga sinasabi nyo, hindi nyo kayang panindigan eh. No? Hindi nyo kayang hindi kayo nagtatapik na labas si Ramil. Oo, hindi niya man siya nababanggit, pero saan ba nagsimula yung issue na to between Dave at saka kay Ramil? Di ba sa inyo? Oh, tas ngayon tatanggi-tanggi kayo na hindi ninyo. Kalokohan po yan, Madam. Aralin niyo po yung mga sinasabi nyo. Literal kasi kayong mag-isip, no? Literal kayong mag-isip. Hindi nyo naiisip na sa tuwing nagtatapi kayo, kahit si Dave ang pinag-uusapan ninyo, no? Connected kay Ramil yan. Dahil hindi nyo makikilala si Dave kung hindi dahil kay Ramil. Hindi natin makikilala si Dave kung hindi dahil kay Ramil. Tandaan mo yan, Madam. Kumbaga, gumawa siya ng alibay, huling-huli naman yung kanyang mga alibay. So, di ba? Nasasaktan ka ba, Mona Lisa? Kayo mga Madam ang gumagawa ng alibay. Mga alibay ninyong wala, sablay. Nakakatawa lang po kayo. Alam nyo kaya kayo pinapasok ng mga Tekram supporter? Kasi nga po, puro kasinungalingan yung sinasabi ninyo. Madam Daisy, hindi si Dave ang nagpasikat kay Ramil. Kilala na si Ramil, Madam Daisy. No? Bago pa dumating ang Dave ninyo. Tao ang may gusto. No? Tao ang naghanap kay Dave. Kayo, Madam, makitaan ninyo ng ganong sitwasyon. Halimbawang kayo yung nakahanap kay Ramil, ay kay Dave. At nagsabi yung mga supporters or yung mga viewers mo na balikan si Dave. Hindi nyo gagawin? Tumutulong ka ha? Tumutulong ka. Tapos nasabihan ka ng mga viewers mo na hanapin mo uli yung kargador.
Hindi mo gagawin? Oh, bakit mo bilang? Bakit mo pinakita? Bakit mo binidyohan? Tapos nung ngayong nagkaroon ng interes yung mga tao, hindi mo itutuloy? Oh, madam, isip-isip po. Isip-isip. No? Kayo ang may rason kung bakit yung mga viewers, no? Isa ka dun sa mga viewers, madam, during that time. No? Kayo ang may dahilan kung bakit sumikat si Ramil at saka si Dave. Dahil tinangkilik ninyo yung buhay ni Kargador. Na sino ang daan? Si Ramil. Dahil kung ayaw ni Ramil i-vlog yan, may magagawa. May magagawa kayong mga viewers, may magagawa kaya kayo, madam. Makikilala nyo kaya si Dave? Oh. Paano kung mas inuna ni Ramil yung mga tinutulungan niya sa Batangas? Di ba? At kinalimutan niya si Dave. Sa palagay ninyo, makikilala niyo yan? Sisikat ang idol nyo? Madam, isip po. No? Hindi po yung basta lang kayong may maisagot, no? Madepensahan lang ang sikat ninyong idol, no? Na kayo hanggang ngayon, hanggang ngayon 3 pa rin kayo, yung isa pupugak-pugak pa. Hindi malaman kung ano yung estado sa buhay. No? Hindi malaman kung ano ba talaga yung ipinaglalaban. Oh, ang Tekram. Huwag natin isama yung Kalingap. Baka sabihin nyo naman kasi, sinasama natin yung Kalingap eh. O si Hilario na lang. Oh, Pugong Biyahero, nananahimik, pero bakit nakasuporta kay Ramil? Oh, di ba? At may iba pang vlogger. Pero bakit kayo hindi na nagdagdagan? Diyan pa lang, madam, mag-isip na kayo. Mag-isip na po kayo. No? Sikat. Diba? Sabi nyo nga, sikat. Ang idol ninyo, puta, dapat kung sikat yan, hinahabol yan ng mga vlogger. No? Hinahabol naman siya ng mga vlogger, pero kinukundi na yung katangahang ginawa niya dahil na rin sa inyo. Dahil na rin po sa inyo, madam. Yung mga ginawa ninyong pang kukonsinte, paglason sa utak, no? Willing victim naman kasi ang inyong sikat na idol. Kasi, no, magagawa niya yung gusto niya. Magagawa niya yung gusto niya. Yan, bandang huli, kayo na po ang babalikan niya. Kayo na po ang babalikan niya. Diba? So, sa vlog, kahit sino gusto mong itapik, pwede po. Pinapayagan po ni YouTube. Wala pong masama. Maliban lang kung sabi na Dark Angel Daisy, na paghahalata, huwad na pastor. Yun nga po, Madam Dark Angel. Kung taga-pamahagi ka or taga-siwalat ka ng salita ng buong may kapal, at sinasabi mo ikaw ay kanyang pastol, ay dapat yung gawain mo naaayon sa nasasaad sa santong salita ng Panginoon. Pero kung yung gawain mo magkaiba sa nasaad or nasusulat sa Biblia, isa ka ngang uwad. Paano nyo, madam, ini-interpret, no, yung sinasabi nyo yan? Kasi huwad ba yung tumulong ka sa yung kapwa na kahit hindi mo ka ano-ano, pagmalasakitan, no? Intindihin, arugain, no? Huwad po ba yun? Huwad ba yung mga pinapakita ni Ramil? Ano po yung, paano nyo po nasabing huwad yung pinapakita ni Ramil? Dahil sa ginawa sa idol ninyo, dahil sa siya ay dinisiplina, pinalo, pinagalitan, kahuwaran na po ba yun? Kayo po, yung ginagawa nyo po, yung pagsasabi ninyo, yung pagsasabi nyo pa lang, no, na pag umalis ka dyan, susuportahan ka namin.
Paano po yun? Paano po naging totoo yun? Na alam ninyo kung anong buhay meron si Dave sa Manalastas. Di ba? Nasa maayos po siya. No? Siya ay suportado. Okay? Lagi niyong sinasabi magkaiba ang off-cam tsaka on-cam. Ano po yung, wala naman kayong sinasabi, ano ba yung nakikita sa off-cam? Yung mga sinabi sa inyo ni Biel? Yung po ba yun? Yung na-interview niyo siya? No? Na ilang beses na pong sinagot yan at may ebidensya. Di po ba? Lahat po yan may ebidensya. Oh. Hindi na nila ini-interview at hindi na sana siya nagpa-interview at nagsalita ng ganon. At kung hindi man maiwasan na interviewin siya, sana naging neutral na lang siya. Knowing that ang laki ng contributions ni Kuya Viel doon sa simbahan po nila. Diba? Lupit. So, porke malaki yung contribution, no, ng ni Dave sa simbahan nila, hindi na dapat magsalita si pastor. Yung sinasabi niyang pastor, yun din yung pastor siguro na tinapik ni BJ. No? Yun din ata. And, madam, correction po, yung contribution na yun galing sa sponsor. Hindi po galing kay Dave yun. Hindi po galing kay Dave yun. No? Huwag niyo po lahat i-credit kay Dave. No? Prinisinta yan, nakita yan ng mga sponsor. So, yung sponsor po ang nagkusa. No? Binigay po ng sponsor yan. Tulong doon. Hindi po kay Dave. Ba't lagi niyong binabalik kay Dave? No? Wala pong pera si Dave. Ginagastusan nga siya ng sponsor eh. O, di ba ngayon, nang lilimos kayo, naghahanap kayo ng sponsor? Kasi walang pera si Dave. Kaya huwag niyo sabihin na galing yan kay Dave. Malaki ang naiambag sa simbahan nila dahil kay Dave. Huwag niyo naman bigay ang credit lahat kay Dave. Yung ibang mga nag-sponsor dyan, dahil nakita nila na kailangan ng tulong ng simbahan. At alam naman natin mga Pilipino, di ba, Katoliko, pag ganyan yung usapin, at meron sila, nakaluluwag sila, nagbibigay po yan. Not because of Dave. Because yun po yung gusto nila. Madam, grabe ka naman, lahat na lang i-credit mo dyan sa sikat yung idol. Oh, tapos, si pastor, no? Hindi lang naman ngayon na-meet yan eh. Nakita po nila kung paano trinato ng mga Manalastas yung sikat yung idol. So, nagbigay lang po siya ng opinion niya. No? Nagbigay siya ng opinion niya bilang ama, bilang magulang. No? Yun po yung opinion na binigay. Wala pong pinagkaiba kay Archie Hilario yan. Same lang po yan. Same lang po yan. Nagbigay lang po ng sarili niyang opinion. No? Kung may nakakampihan man sa tingin ninyo, itong si pastor, kasi tumatayo siya bilang magulang at kilala niya pareho. Siniraan niya ba si Dave? May sinabi bang masama kay Dave? May sinabi nga siya eh, no? Doon sa mga inutusan ni S. Ni Satanas. Kayo po yung mga napag-utusan. No? Masama rin ang loob nito kay pastor kasi kayo yung mga nautusan. Doon sumasama ang loob ninyo. No? Nagamit kayo ni S para guluhin yung tahimik at maayos na buhay ni Dave. No? Hindi po nawawala sa isang pamilya ang minsan ay hindi pagkakaintindihan. No? Yung sariling anak nga eh. Diba? Hindi pa naiintindihan kung minsan ng tunay nilang mga magulang. Yan pa kaya? Same thing with the anak. No? May mga anak na hindi naiintindihan yung gusto ng magulang na para sa kanila ay mali. No? Ganun lang yun, madam. Normal po yun. Pero anong ginawa ninyo? Pumasok si Ninong F, sinuportahan ninyo sa pag-uutos ni S. Ayun. Kaya nagkaroon ng wakwakers. Kayo po yung tinutukoy na sugo ni Satanas. No, madam?
Oh, wag pong gano'n na puro kayo papuri at galing sa inyong Dave. Wala pong pera ang inyong idol, no? Ang pera niya nasa mga sponsor, nandoon sa mga tumutulong sa kanya. Okay? Na binibigay dahil mapagkakatiwalaan ang taong namamahala ng pera ni Dave. Oh. Alam niyo, pasasaan din naman yan eh, no? Pag nasa tamang edad si Dave, kung yan ay pinatagal ninyo, pinaabot niyo ng 18, magkakaroon na ng control si Dave doon sa mga bank accounts at sa pera niya. Hindi kasi kayo nag-iisip eh, no? Mahina kasi yung S ninyo, yung satanas. Kaya, kung yun yung hinabol ninyo, makukuha nyo yun. Hindi nyo muna pinadating sa tamang edad niya si Dave. 18. Pwede na yun, no? Magkakaroon na siya ng rights dahil hindi na siya minor. Ewan ko ba sa inyo? Masyado kayong magpadala dyan sa pangangailangan ata ni Ninong F. O utog na si Dave para madali na yung chika bebe niya. No, kaya hindi niyo na pinaabot ng 18. Ay nako. Mali po kasi yung diskarte niyo, madam. Aminin niyo na 'yon. Mali yung diskarte niyo. Kaya huwag niyong sabihin na yung mga taong nagbibigay ng kanilang mga opinion ay patitigilin ninyo. Bakit? Sino kayo? Di ba? Oh. Ayaw nyo pagsalitain yung pastor dahil sa malaki yung naibigay doon sa simbahan nila. Yun ba yung basahan ninyo? No? Na kahit mali na yung ginawa ng inyong sikat na idol, porke nag-ambag ng malaki doon sa pagpapatayo ng simbahan, dapat hindi na siya nagsalita. Katarantaduhan naman yan. Ano yun? Binayaran ninyo yung pananahimik ni pastor? Yung gusto nyo palabasin. Oh, manahimik ka. Malaki ang ambag namin dyan sa simbahan nyo, kaya huwag ka magsalita. Ganun yung gusto nyo sabihin, madam. Very bad. No? Very bad yung pinapayo sa inyo ni S. So, hinahinay po sa pagsasalita dahil puro sablay po ang sinasabi ninyo. No? Paunlakan nyo po. No? Sana iparating ninyo to. Wala pong problema sa akin. Magsama-sama kayo. Pag-usapan natin. Malay nyo, matigil na to. Diba? Hindi po ako nag-a-after ng mga supporter ninyo. No? Kung meron man nakasupport sa akin ng mga supporter nitong mga to, mag-unsubscribe na po kayo sa akin. Dahil hindi ko po kailangan yung mga katulad ninyong supporters. No? Na ang utak ay katulad nitong si Madam Daisy at saka ni Brother Jose. No? Yun pala, hindi nyo napapansin. No? Ilang buwan na. Pero hindi kayo dumadami. No? Hindi tumataas mga subscriber ninyo. Wala nangyayari sa channel ninyo. Okay? So, mga sinabi pa sa dyan, masyado nang mahaba to. So, hanggang dito na lamang po, no? Tingnan natin kung adugtungan ko pa kung ano pa yung mga sasabihin niya rito. Okay, so matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Ha? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.